Good morning, magandang umaga sa lahat. Nandito na naman tayo sa ating muling pagbabasa ng Biblia, no? Kahapon ng umaga ang binasa natin ay ang 2 Samuel 16 to 18. So ngayon ay 19 to 21 naman ang ating babasahin. Kahapon nga ay nabasa natin na ang tungkol sa anak ni Haring David na namatay na. Yung kanyang pag-iyak na sobra sa sa pagkawala ng kanyang anak na si Absalom. Sabi sa 19 na may nagbalita kay Joab na umiiyak at nagluluksa ang hari sa pagkamatay ni Absalom. Kaya napilitan ng pagluluksa ang dapat sanay pagdiriwang dahil sa pagtatagumpay ng hukbo na nabalitaan ng mga kawal na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak dahil dito'y tahimik na pumasok sa lungsod na parang mga kawal na nahihiyang magpakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Tinakpan ng hari ang kanyang muka at umiyak ng malakas. Absalom anak ko, Absalom anak ko, sabi ng hari. Sobrang lungkot niya. Siyempre anak niya yung nawala, hindi ba? Pumasok si Joab sa silid at sinabi sa hari, sa araw na ito, inilagay ninyo sa kahihiyan ang inyong mga lingkod na nagligtas sa inyo, sa inyong mga anak, mga asawa at asawang lingkod. Sabi ganyan ni Joab. Minamahal ninyo ang namumuhi sa inyo at kinamumuhian ang nagmamahal sa inyo. Maliwanag ngayon na walang halaga sa inyo ang inyong mga opisyal at mga tauhan. Matamis pa yata sa inyo ang kami ay mawalang lahat, sabi niya. Basta buhay lamang si Absalom. Kaya lumakad kayo ngayon din at harapin ninyo ang inyong mga tauhan at kilalanin ninyo ang kanilang katapatan. Kung hindi, isinusumpa ko sa pangalan ni Yahweh, sa gabi ring ito, wala isa mang kawal na mananatili sa inyo. Kapag nangyari ito, ito ang pinakamalaking kapahamakan sa buong buhay ninyo. Dahil dito, tumayo ang hari at naupo sa may pintuan ng lungsod. Nang malaman ito ng kanyang mga kawal, sila'y naglapitan sa kanya. Samantala, nagsitakas ang mga Israelita at nag-uwian sa kanilang bayan. At ganito ang naging usapan sa buong lupain. Iniligtas tayo ni Haring David sa lahat nating kaaway at pinalaya sa mga Pilisteo. Ngunit dahil kay Absalom, napilitan siyang umalis. Kinilala nating hari si Absalom, ngunit siya'y napatay sa labanan. Bakit hindi pa natin pabalikin ang dati nating hari? Sabi ng mga Israelita. Ang usapang ito'y kumalat sa buong Israel at umabot sa pandinig ni David kaya't isinugo niya ang mga paring sina Sadok at Abiatar upang sabihin sa pinuno ng Juda, bakit wala pa kayong ginagawang hakbang upang pabalikin ang hari sa palasyo? Kayo nga'y tunay na laman at dugo ko, bakit nahuli pa kayo sa paghahangad na ako'y makabalik doon? At pinasabi naman niya kay Amasa, ikaw ay tunay kong laman at dugo, ikaw ngayon ang hinirang kong pinuno ng hukbo, kapalit ni Joab. Patayin nawa ako ng Diyos kung hindi ito ang gagawin ko. Buong galak na tinanggap ng mga taga-Juda ang balitang ito, kaya't pinasundo nila si Haring David at ang lahat ng mga kasama niya. Pumunta ang mga
Pumunta nga sina Haring David at ang mga kasama niya sa ilog Jordan. Nagtipon naman ang mga taga-Juda sa Gilgal upang salubungin siya at samahan sa pagtawid sa ilog. Isa sa sumalubong kay David ay si Semei, anak ni Gera na taga Bahurim. Ang taong ito ay Benhaminita at madali ring sumama sa mga taga-Juda. Kasama niya ang may 1,000 katao buhat din sa Benjamin. Nagmadali ring bumaba sa Jordan si Siba, ang alipin ng sambayanan ni Saul, kasama ang kanyang 15 anak na lalaki at 20 alipin. Tumawid sila sa ilog upang tulungan makatawid ang sambayanan ng hari at upang gawin ang anumang ipag-uutos niya. Nang tatawid na lamang sila sa Jordan, nagpatira pa sa harapan ng hari si Semei. Sinabi niya sa hari, "Kalimutan na po ninyo ang kasamaang ginawa ko nang kayo'y papaalis noon sa Jerusalem. Patawarin na po ninyo ako sa lahat ng ito. Inaamin ko po nagkasala ako sa inyo, kaya po naman ako ang nauna sa mga liping na taga-hilaga upang sumalubong sa inyo, mahal na hari," sabi ni Semei. Tumutol si Abiasal at ang sabi, "Hindi ba dapat patayin ang taong ito sapagkat nilait niya ang haring pinili ni Yahweh," sabi ganyan. Nagsalita ang hari, "Sino bang humihingi ng payo ninyo, mga anak ni Serulas? Bakit ninyo ako pinangungunahan? Ako ngayon ang hari ng buong Israel at sinusumpa ko, walang sino mang papatayin sa Israel ngayon." Pagkatapos sinabi ng hari kay Semei, "Nangangako ako, hindi ka papatayin." So yung nagkasala sa kanya noon, si Semei, kung natatandaan nyo, no? Pero hindi niya pinapatay. Si Mephibosheth na po na apo ni Saul ay tumulong din sa hari mula nang umalis si David hanggang sa matagumpay niyang pagbalik. Hindi naghugas ng paa si Mephibosheth, ni nagputol ng balbas o naglaba ng kanyang damit. Nang dumating siya mula sa Jerusalem, sinabi ng hari, "Bakit hindi ka sumama sa akin, Mephibosheth?" Sabi ganyan. Sagot ni Mephibosheth, "Mahal na hari," wika niya, "alam po ninyong ako'y pilay. Kaya ipinahanda ko po sa aking katulong ang sasakyan kong asno upang sumama sa inyo. Ngunit hindi niya ako sinunod. Sa halip ay nagpunta siya sa inyo at siniraan ako. Alam kong kayo'y tulad ng anghel ng Diyos, kaya gawin po ninyo sa buong sambayanan ng aking ama, ako at ang lahat sa amin ay maaari ninyong ipapatay. Ngunit sa halip, binigyan pa ninyo ang inyong alipin ng lugar sa inyong hapag. Wala na po akong maireklamo sa inyo, mahal na hari," sabi ni Mephibosheth. Sumagot ang hari, "Wala ka nang dapat sabihin pa, Mephibosheth. Nakapagpasya na ako na maghati kayo ni Siba sa ari-arian ni Saul. Ngunit," sabi ni Mephibosheth, "hayaan na po ninyo sa kanyang lahat. Sapat na ang aking kayo'y mapayapang nakauwi," sabi ganyan. Sabi ni Mephibosheth, "May isang taga-Gilad na bumaba mula sa Rogilim at naghatid din sa hari hanggang Jordan. Ito'y si Barzillai. Siya'y 80 taon na at napakalaki ng naitulong sa hari. Noon ito'y nasa Mahanaim. Siya'y isa sa kinilalang mayaman, kaibigan nito ng hari. Doon siya ang nagbigay ng pagkain sa hari bago tumuwid
ang hari ay sinabi nito, mabuti pa sumama ka sa amin sa Jerusalem, doon ka na tumira sa palasyo at ako ang bahala sa iyo, sabi ng hari. Sumagot si Barzillai, ilang taon na lang ang itatagal ko, bakit pa ako sasama sa iyo sa Jerusalem? 80 taon na ako at wala nang kasiyahan sa mga kalayawan, hindi ko na malalasahan ang masarap na pagkain at inumin. Wala nang pang-akit sa akin, pati magagandang awitin. Magiging pabigat lamang ako sa inyo, mahal na hari. Ihahatid ko na lamang kayo hanggang sa makatawid sa Jordan. Hindi na ninyo ako kailangan gantimpalaan ng ganito. Hayaan na ninyo akong magbalik sa aking bayan, sinilangan, at doon ko nahihintayin ang aking mga huling araw sa tabi ng puntod ng aking ama at ina. Narito ang lingkod ninyong siya Kaamaam. Siya ang isama ninyo, ang katulong kong ito, at kayo na ang bahala sa kanya. Sumagot ang hari, sige, isama ko siya. Gawin ko rin ang lahat ng gusto mo para sa ikabubuti niya. Tungkol naman sa iyo, gagawin ko rin ang lahat ng gusto mo, sabi ng hari. Tumawid sa Jordan ang lahat. Bago tumawid ang hari, hinagkan muna niya at binasbasan si Barzillai. Pagkatapos umuwi na si Barzillai sa kanyang tahanan. Tapos dumating pa ang isang pagkakataon na nagtalo pa ang mga taga Juda at taga Israel tungkol sa hari. Nagkaroon pa ng medyo hindi magandang pag-uusap sila dito. Nagsabihan sila ng mga, ako nagawa ko ganito, ako nakagawa kami ng ganyan, kami ang malapit na kamag-anak, kami ang nagkaroon pa ng ganong usapan . Ito, sabi sa chapter 20, si Siba na taga-Gilad ay isang walang hiyang tao. Ito si Seba. Si Seba na taga-Gilgal ay isang walang hiyang tao. Siya ay anak ni Bikri mula sa lipi ni Benjamin. Hinipan niya ang trumpeta upang mapansin ng tao. Isinigaw niya, umuwi na tayo, o Israel, ano bang mapapala natin kay Haring David? Sabi ganyan. Ano bang ginawa para sa atin ng anak ni Jesse? Humiwalay nga kay David ang mga taga-Israel at sumama kay Ziba. Ngunit nanatiling tapat ang mga taga-Juda kay David at buhat sa Jordan ay hinatid nila ang hari hanggang Jerusalem. Pagdating doon, ipinakuha ni David ang 10 asawang lingkod na iniwan niya upang mamahala sa palasyo. Pinapunta niya ang mga ito sa isang bahay, pinatira doon at pinabayaan. Pinadalhan niya ang mga ito ng kanilang mga pangangailangan, ngunit hindi na niya sila muling sinipingan, kaya't namuhay silang parang mga byuda hanggang sa sila'y mamatay. Tinawag ng hari si Amasa at sinabi, tipunin mo ang mga kalalakihan ng Juda at dalhin mo sila rito. At sa loob ng 3 araw, sinikap ni Amasang sundin ito ang utos ng hari, ngunit hindi niya naiharap dito ang mga kalalakihan ng Juda sa loob ng takdang panahon. Dahil dito tinawag ni David si Abisai, sinabi niya, mas malaking gulo ang idinulot ni Siba kaysa kay Absalom, kaya't isama mo ang aking mga tauhan at habulin ninyo siya, baka may masakop pa siyang lungsod na may kuta at hindi na natin siya mahuli. Kasi si Siba, 'di ba, yung nagsigaw na wag nang sumama kay Haring David. Kaya si Siba umalis yun, naghanap pa ng makakasama nila. Kaya ang ginawa, pinahabol ni Haring David para ipapatay. Hinabol nila yon. Nagpatuloy ang magkapatid Joab at Abisai sa kanilang pagtugis kay Siba. Isang tauhan ni Joab ang tumayo sa
may bangkay ni Amasa. Kasi may dito, may sinaksak si Sabi pa dito, pinuntahan ni Ziba ang lahat na lipi ng Israel hanggang sa sumapit siya sa Abel Bet Maaka. Lahat ng angkan ni Bikri ay nakaisang sumunod sa kanya na pumasok sa lungsod. Nalaman iyon ng mga tauhan ni Joab kaya't kinubkob nila ang lungsod. Nagbunton sila ng lupa sa tabi ng pader para makasampa roon habang pinagbabagsak ng iba ang pader na lungsod. Ngunit isang matalinong babae ang nangahas tumayo sa isang mataas na lugar sa pader. At mula roon ay nanawagan, makinig kayo, sabi ng babae. Sabihin ninyo kay Joab pumarito, gusto ko siyang makausap, sabi ng babae. Pagkalapit ni Joab, tinanong siya ng babae, kayo po ba si Joab? Ako nga, sagot nito. Pakinggan po ninyo ang aking sasabihin, sabi ng babae. Sige, makikinig ako, wika ni Joab. Noon araw, sabi ng babae, mayroon pong ganitong kasabihan. Magtanong ka sa lungsod ng Abel, at ganun nga ang ginagawa ng mga tao roon upang malutas ang kanilang suliranin. Buong Israel ang lungsod pong ito ay maituturing na pinakatahimik at tapat siya ay tulad ng isang mapag-arugang ina sa Israel. Bakit ninyo ito gigibain? Sabing ganyan. Bakit ninyo wawasakin ang lungsod na pinamana ni Yahweh? Hindi ko gagawin yun, wika ni Joab. Hindi namin gustong wasakin ang inyong lungsod. Wala iyon sa plano. Hinahanap lamang namin si Siba, sabing ganyan. Nagimagsik laban kay Haring David, siya ay anak ni Binri at taga-bulubundukin na Ephraim. Isuko ninyo siya at iwan namin ang lungsod, sabing ganyan. Sagot naman ng babae, kung ganon, ihahagis namin sa inyo ang kanyang ulo mula sa pader. Pumasok siya sa kabayanan at palibhasa matalino. Sumang-ayon sa kanya ang mga taga-bayan at kanyang binalak. Sa kanyang binalak, pinugutan nila ng ulo si Siba at hinihagis kay Joab. Hinipan naman ni Joab ang trumpeta kaya't ang lungsod ay iniwan ng kanyang mga tauhan at sila'y nagsiuwi na. Si Joab na may bumalik sa Jerusalem at nagpunta sa hari. Tapos dito sa verse sa chapter 21, may nangyari na sa panahon ng paghahari ni David, 3 sunod-sunod na taon na nagkaroon ng taggutom kaya't sumangguni siya kay Yahweh. Ito ang kanyang tugon, maraming buhay ang inutang ni Saul at ang kanyang sambayanan sapagkat pinapatay niya ang mga Gibeonita. Ang mga Gibeonita ay hindi buhat sa lahi ng Israel, sila ang mga natira sa lahi ng mga Amoreo at pinangakuang hindi lilipunin, pero pinatay ni Haring Saul ang mga lahi na yun, no? Pinangako na hindi lilipunin, pero yun nga, pilit na inubos ni Saul. Tapos tinanong nila ni Haring David kung ano raw ang gustong gawin o magagawa niya para sa mga taong iyon na Gibeonita. Sumagot sila, ang sama ng loob namin kay Saul ay sa kanyang sambayanan. Sabing ganyan. Hindi na matutumbasan ng ginto pilak, ngunit ayaw rin namin pumatay ng sino man sa Israel, sabi ganyan. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin, sabi ng hari. Sumagot sila, hinangad po ng Saul na iyon na ubusin ang lahi namin sa Israel, kaya ibigay ninyo
sa amin ang 7 sa mga lalaki mula sa angkang mula sa kanyang angkan at bitayin namin sila sa Gibeon sa harapan ni Yahweh. Sige, sabi ni Saul, ni Haring David. Ibinigay niya yung pitong kalalakihan na yun na kamag-anak ni Saul at binitay nga yun ng mga taong yun. Tapos nagkaroon pa ng mga labanan, maraming labanan pa na puro mga higante ang nakalaban nila Joab. Pero ayun nga, natalo pa rin nila ng mga higanting yun. Apat na ito'y buhat sa lahi ng mga higante, sagat at nasawi sa mga kamay ni David at ng kanyang mga tauhan. So yung mga higanting yun, nakalaban nila Joab, pero natalo nila, no? Yun nga, sabi nga dito, ang apat na ito'y buhat sa lahi ng mga higante, sagat at nasawi sa mga kamay ni David at ng kanyang mga tauhan, no? Natalo nila. So kahit gaano karami talaga o kalakas yung kalaban na yun, natalo nila sa tulong ni Yahweh, no? Sa kabutihan at pagmamahal ni Yahweh kila Haring David. So dun siya natapos yung verse 21. So ganun talaga, no? Pero sa kabutihan ni Haring David, kahit maraming nanglait sa kanya, hindi niya pa rin, ayaw niya talaga yung basta pumapatay, no? Pero sa pagkakataong yun, para lang hindi maubos yung lahi na yun, sinunod niya yung kagustuhan, no? Na magbigay ng 7 sa lahi ni Saul. So yun nga, binigay niya at binigti yun. Pero kinuha niya rin yung mga taong yun, no? Pinagsama-sama niya yung ayon dito sa Biblia, kinuha niya ulit yung mga labi ni Saul at ni Jonathan at sinama niya doon sa 7 lahi ni Saul pa, no? Pinagsama-sama niya yun, sinama doon sa isang pinagsama-sama niya at nilibing lahat yung mga yun. So ayon dun sa ating napag-aralan, no? Talagang kung susunod ka kay Yahweh na ating Panginoon, talagang tayo magtatagumpay. Ngunit kung tayo ay susuway, hindi tayo magtatagumpay. Kaya magpatuloy lang tayo sa ating pagsunod sa ating Panginoon sa langit, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, upang magtagumpay din tayo, no? Muli ay samahan niyo ulit ako sa ating panalangin ngayong umagang ito. Magsiyuko tayong lahat. Ama namin sa langit, Ama namin makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa araw na to dahil nakapagbasa na naman kami ng iyong mga salita, nakarinig na naman kami ng iyong mga makapangyarihang mga salita, O Diyos. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Salamat Lord sa iyong mga salita na bigay mo para sa amin lahat, O God. Salamat Lord. Lord, nawa nga tulungan mo kaming maging mabuting tao at sumunod lamang sa inyo, O God, upang ang lahat ng tao ay maging maayos ang buhay, maging matatag at maging tagumpay, O Diyos. Huwag mo kaming pabayaan magkasala, magkamali pang muli sa inyo, O God. Huwag mo kaming pabayaan sa aming araw-araw na isipin aming mga dapat gawin. Lord, nawa ay laging maging karapat-dapat lang sa inyo ang lahat ng aming iisipin at gagawin, O God. Turuan mo kami at gabayan, O God. Huwag mo kaming pabayaan magkasala. Naway kami lumakad lamang sa inyong kagustuhan, O God. Lahat ng inyong taong ginawa, O God. Please, Lord, huwag mo kaming pabayaan sa araw-araw, O God. Pagtagumpayin mo rin po kami, O God. Lord, nananalangin din po kami, Lord, sa nangyayari sa aming mundo ngayon, na dahil sa NCOV, Lord, ay maraming nawalan ng trabaho, maraming nagugutom, maraming nagkakasakit, at maraming namamatay, O Diyos. Lord, maawa po kayo sa amin lahat. Tulungan mo po kami, O God.
Alisin mo na po ang NCOV na yan, O God. Linisin mo na po ulit ang aming mundo, O God. Alisin ang virus na yan. At naway alisin mo rin, Lord, ang masasamang tao na gumawa at nag-imbento ng ikapapahamak ng buong mundo, O God. Lord, lagi mo pong liwanagin ang aming mga puso't isipan, O God, lalong-lalo na ang mga scientist na gumagawa ng gamot ng NCOV, O God, ang mga doktor, nurse, sundalo, pulis, hanggang sa mga barangay tanod, volunteer na tumutulong sa kapayapaan ng aming mundo, sa ikaliligtas ng bawat tao, O God. Tulungan mo sila, Lord, na mag-isip, gumawa, kumilos ng tama lamang, O God. Naway hipuin mo kanilang mga puso't isipan. Huwag mo silang pabayaan, bigyan ng tamang lakas, Lord. Gabayan, Lord, at palakasin. Ganon din kami, O God. Ilayo mo po kami lahat, O God, sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso, at gawa ng kaaway, O God. I-bless mo po lahat ng taong inyong ginawa. At muling pagbigyan sa isa pang pagkakataon na maayos namin ang aming buhay, maituwid namin ang aming mga buhay, O God. At muling makapamuhay ng maayos, masaya, masagana at tagumpay, O God. Please, Lord, pakinggan mo po ang aming mga panalangin. Alam ko po nakikinig ka na naman sa mga oras na to, at sa lahat pang mananalangin, O God, ay pakikinggan mo. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng ikaayos ng aming mundo. Siniselyuhan ko na po ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo ang aming mga panalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kami muling tagumpay na, O God. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming tagapagligtas, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat, salamat, salamat. Sa umagang ito, tayo tagumpay na naman. Muli, nagpapasalamat ako sa pakikinig nyo at pagsama sa akin sa video ito sa ating pagbabasa na naman ng ating Biblia. Doon po sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe po kayo, i-like nyo po ang ating mga videos, hit nyo na rin yung notification bell po para updated po kayo sa mga bago pang videong i-upload. Thank you at God bless po sa lahat. Mabuhay po tayong lahat. Salamat po.